Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you, April 1 to 15. Maraming salamat po na sa subscriber nyo, subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Uy, romance in the air. Romance is in the air. In love ka. Maraming salamat din, or someone is in love sa'yo. Sa mga nagpa-personal reading, kung gusto niyo na personal reading at energy nyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video ito. This is a general reading. Magkaiba ang general sa personal, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maaaring ito is a vice versa. Energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, labakan natin ang ating isipan. Pag hindi naman nangyari at hindi tumugma sa'yo, ibig sabihin hindi mo to energy. Gawin nyo lang itong guide, no? Kasi hindi ito talaga mag-aano sa inyo. Hindi ito mag-uutos o gagawa ng miracle sa buhay nyo, pero gawin yung guide kung gusto nyo lang naman. Para kay Taurus. Yes, the star. Guaranteed success. May mga kahilingan na magagaranti na at magsasucess. Kung ano man yun, kahilingan mo. Pero dito kasi si desk. Ibig sabihin, you need to pay attention dun sa bagay na yun para mag-success siya. No? Para magkaroon ng pagbabago dito. Kung ano yung mga hinihiling mo na yan sa nakita ko dito. Either sa trabaho mo, sa pera mo, sa love life mo. And also, nakikita ko dito, ay iba sa inyo, maaaring pag-uusapan kayo dito. Maaaring pag-usapan kayo na nasa paligid nyo, mga kasama mo sa trabaho, or mga tao na naka-connect sa'yo. Yan. Pay attention to your work. Iba sa inyo is siguro hindi yung pagkakaroon ng pagiging busy, o may mga asikasuhin ka na, o may mga gagawin ka. Yan. Or you need, no? Sa nakita ko ito, para magkaroon ng pagbabago. Someone is trying to come between you and friend or something you want. Parang may taong pumapagit na, no? Or may taong nagkakaroon ka ng distraction sa mga ginagawa mo, o kung ito is the love life, baka may taong sumisingit, na huwag naman sana, o kung saan man to, sa kaibigan mo man yan, or something you want. And syempre, si Elefante. A long journey, either physical or mental, will leave you wiser at the end. Yan, may mga sitwasyon na maaring pag pinagdadaanan mo na talaga na paulit-ulit, or mga sitwasyon na, kasi andito rin si broken bridge, diba? Unsuccessful outcome to a problem. May mga sitwasyon na hindi siya magsasucess, may mga sitwasyon na magsasucess siya. Ibig sabihin, kailangan mo talaga magbigay ng effort doon sa mga bagay na yun. Pero yung the experience na nararanasan mo this time is parang ikaw yung si elephant. Kumbaga, mas more kang magiging more wiser as long as marami kang tinatahak na destiny or journey into your life, o mga kabiguan man yan, kung saan aspeto ng buhay mo yan. Kaya gawin mo siyang isang experience, and pumulot ka doon ng aral, syempre lesson din sa nakita ko dito. And syempre, news of birth or a new business opportunity. May mga new idea ka na gagawin, no? May mga pagpupunla, or may mga sitwasyon na pupunan mo ng iyong hard work and effort. Maaring ito is iba sa inyo is a love life, kasi nandito rin si love life sa nakita ko to, and also andito rin si coin, money will coming to you. Pero yeah, iba dito may darating na pera, siguro sahod nyo, o kaya andoon yung situation na you need to value your work, kung ano mga aspeto ng buhay mo na gusto mo mag-success sa buhay mo. Sa nakikita ko dito, no? Kailangan mong gawin yung lahat doon. Pero mag-ingat din kayo, no? Sa nakita ko dito, kasi nandito rin si chair empty. Someone is living your life. Kung this is a love life, kasi love is in the air, ang sinabi rin dito is para may pumapagit na, ano, bigyan nyo ng attention. Bigyan nyo attention nyo na, kasi syempre baka mamaya bigla nga may umalis, no? Sa nakita ko, or maaring ikaw, baka may isang sitwasyon, aalisan mo na, no? Halimbawa, may mga lungkot, o may mga unsuccessful situation, and then aalisan mo na yon at bibigyan mo na ng effort yun and hard work para magkaroon siya ng success, no? Tago natin yan si ano.
Iba dito, new job, new work, new business, new love, or new opportunity coming into your way. Yan. May mga news, yan, of birth. Baka ikaw is nakakaroon ka na ng revert into yourself, o kaya naman, baka naman may anak kayo, no? Or may malapit sa puso mo na pregnant or mabubuntis. Sa iba dito, hindi yun. Opportunity and idea yun sa iba. Or business. Uy, meron ka Meron tayong 25, 27, 33, and 35. Bakit yung mga lucky number? O, di ba nasa sayo to, oh. Di ba nasa sayo si Star, nasa sayo si Star, nasa sayo si Des, nasa sayo si Elephant, nasa sayo si Key. Di ba? Andito rin sa'yo si 35. Ibig sabihin talaga, magkakaroon o may isang sitwasyon sa buhay mo na kailangan mong bigyan talaga ng effort and hard work, kasi the fulfillment o yung success o yung kasagutan na yun ay nasa sa iyong mga kamay. No? May mga sitwasyon na kailangan mo na i-finish. Kumbaga, use your idea, push your idea, pursue your idea. Dito si Stork, sa nakikita ko dito. Sinasabi rin dito ay may mga promises, dealing, contract, ako nakikita dito, or a partnership, sa nakikita ko dito. Yung iba sa inyo is meron kayong isang bagay o sitwasyon na maaring magkakaroon o makaka-receive ka ng text message, information, communication. Ako nakikita sa tao na nakakonect sa'yo dito. Maaring sa new promises mo sa love life mo, if ever na meron kang love life, o kaya sa mga business mo, sa opportunity, or into your idea, kapatid mo man yan. Basta there's a connection, ako na nakikita na maaring mag-text siya sa'yo. Ganyan, sa nakita ko dito. And also, sa iba sa inyo, ang nakita ko rin dito ay maaring may mga documents ako nakikita na aayusin mo. Naku, baka may kakasal, na ayusin mo o aasikasuhin. May mga dapat ka atang isulat, o parang iba dito is speech, ang nakikita ko dito. Parang may mga ganun. Also, communication, partnership communication. And then also, magkakaroon na daw sa'yo ng growth, luck, achievement, o there's an abundance, and may mga positivity happen into your life, pero nasa sa'yo mga kamay yung bagay na yun, sa nakikita ko dito. So, iba dito related to a work, iba dito is related to a business, ay related to a love life, ganyan. Kumbaga magkakaroon na ng mga shipment, magkakaroon ng mga magtatapos, o hando na yung sitwasyon na magkakaroon na ng stability. There's a fulfillment happen. Kumbaga magbabago yung destination mo, pero nasa yung kamay yun. May mga pagbabagong destination, may mga mag-a-unlock na magkakaroon na ng stability, may mga solutions happen. Kumbaga may mga magkakaroon na ng solusyon sa mga problema mo o mga pinagdadaanan mo na hindi naging maganda, ganyan. Kasi this is a shipment, oh. Kumbaga may finish, may magtatapos na dito sa nakita ko dito. There's a long lasting, iba dito is pagbabalik na iyong tibay ng loob, lakas ng loob, sa nakita ko ito. May marireceive ka daw na gift, ganyan, sa nakita ko, or ikaw ang magbibigay ng gift, vice versa tayo, parang ganun. Sa nakita ko to, or may mga kakaramdam ka ng joy, happiness, ganyan, kasiyahan, mga ganun. And then, nakikita ko dito is, merong magbibigay ng pagmamahal, ganun. Or kasiyahan, may mga papuri, ako nakikita dito, pupurihin mo or pupurihin ka niya. Yun ang nakita ko. At saka mayroon daw ano ba yun? May mambobola sa'yo. Parang, yung buho ko talaga, ng mukha ko. Inaano ng mukha ko, baliktad no? Yan, merong mambobola daw sa'yo. Kaya, hindi ko alam kung ikaw ang mambobola or may mambobola sa'yo. Energy ni Taurus. 1 to 15. Meron tayong Capricorn, Libra, Sagittarius, and Virgo. Energy mo is the Chariot. Ano yung
About saan? Okay. Okay. Ang energy mo, sa nakikita ko dito, of Cups. Okay, energy mo ngayon is to put an effort sa mga bagay o sitwasyon mo na gusto mong gawin this time. Iba dito sa trabaho, sa pera, sa thinking for a future, sa nakita ko dito. Yan, yun ang energy mo ngayon, sa nakita ko dito. May mga movement ako na nakikita, may mga action ka na gagawin, andito ka na sa sitwasyon na mag-focus ka na sa isang bagay o sa isang sitwasyon mo sa buhay mo na mahalaga. Ganyan. And think to the future to so nakita ko dito. Yun ang nakikita ko energy mo. Kumbaga, also, siguro may mga asikasuhin ka sa iba sa inyo. Baka may lakad ka, asikasuhin ka, you have a travel, magbibigay ka na kasi ng effort, and then energy mo rin nakikita ko is yung pagkakaroon ng tibay ng loob, ganyan. Tibay ng loob, katatagan, strength, ganyan. And also, controlling, pagkakaroon ng controlling when it comes sa mga bagay-bagay o na actions this time. Sinakita ko, parang may mga bagay o sitwasyon ka na iisipin mo muna bago mo siya aksyonan. Ganon, sinakita ko dito. Andito na rin yung pagkakaroon mo ng pagiging totoo into yourself, sa nakikita ko dito. And then, ang energy mo rin, sa nakita ko dito, may mga aalisin o may mga iisipin ka o situation sa buhay mo na mga aalisin mo na sa buhay mo. Siguro mga past situation, ganyan, mga hindi good situation, nakita ko, may mga iaalisin ka na o ikakat sa buhay mo. Tingnan natin ang also, there's also a communication with someone. Ako nakikita dito. Hindi ko alam kung makikipag-communicate ka sa isang tao na in a distance. Maring pupuntahan mo siya, pupuntahan ka niya, or communication lang, baka pag-uusap. Sa nakikita ko dito. Iba dito siguro a mother figure, ako nakikita. Or iba sa inyo, baka karelasyon nyo yun na gusto nyo. Tingnan natin anong paparating kay Taurus. O kasamahan nyo sa trabaho sa iba. Paparating sa kanya. Ang galing Queen of Pentacles and Queen of Pentacles. Ano to? About saan? Paparating sa'yo. Ano yan? Ten of Cups. Okay. Paparating sa'yo is makaka-receive ka daw ng isang communication or a text message coming from to your loved ones. Maaring sa iba sa inyo is a family. Sa nakita ko dito. Yan. May mga pag-uusap. Ako nakita or makaka-receive pa ng text message dito. So, iba dito, magulang nyo to, kapamilya, ganyan. And also, ang parating din sa'yo, sa nakikita ko dito, is, meron ka daw, meron ka mga kakausapin dito. Tingnan ko ha. May mga pagpaplano, ako nakikita sa'yo. Ano yun? May mga pagpaplano, may mga bagong pananaw sa kinabukasan or strategy ka na iisipin this time. Sa nakikita ko dito. There's a new horizon. Ako nakikita dito talaga sa'yo. The Eight of Cups. Tapos na to. The Nine of Cups. Tapos na. Ibig sabihin, ang paparating sa'yo ay may isang bagay ka na magtatapos sa buhay mo. Ibig sabihin is you are going toward at ano ba tawag dito? Susundin mo ngayon yung iyong nararamdaman o yung puso mo. Sa nakita ko dito. May mga gagawin ka. Parating din sa'yo, there's an offering. There's an offering ako nakikita na magagaling sa isang tao. Or ikaw ang mag-o-offer or siya ang mag-o-offer sa'yo. Pero nakikita ko dito, itong offering na to,
is merong pag hindi pagpansin sa nakita ko. Kuhanin mo lang yung sa'yo din ganun. Halimbawa, when it comes to a love life, o kaya sa trabaho, o kaya inupiran kita, ang ganito, ganyan, hindi ka magiging, parang, hindi mo gusto, ayaw mo, lalayo ka, mga ganun. Pag-iwas, mga ganun, sa nakita ko dito. Yun. May mga bagay rin ako nakikita na maaring pag-isipan mo muna siya bago mo siya gawin talaga. Parang kanina yung sinabi ko. Kasi handito ka sa hangman situation Ganyan. Kumbaga, pagkakaroon ng pagpaplano, pag-iisip ng mga pagpaplano na gustong gawin this time. Pag-iisip ng mga bagong direction. Kasi dito na si Seven of Swords. Yun. May mga isipin ka raw na i-move forward. Yun ang parating sa'yo. Sana walang mangyaring no? Kasi ang nakikita ko dito, parang magkakaroon ka ng disappointment sa isang tao sa buhay mo. Makakaramdam ka sa kanya ng sadness. Ganyan. Or sa iba naman sa inyo, ay may tao na ikaw or may tao na hihingi ng sorry. Ganyan. Tingnan natin ang dapat iwasan nito. Or ipaparamdam niya sa'yo na nagsisisi siya. Or nagsasorry siya. Dapat mong iwasan. Okay, ang dapat mo daw iwasan, Taurus, ang nakikita ko dito is yung isang sitwasyon na hindi mo mahanap yung sarili mo, yung isang situation na mawalan ka ng peace of mind sa nakikita ko dito. Kumbaga, kasi tingnan mo, iwasan mo din yung magtumutok sa mga stress, depression, o kaya kung hindi ka nakapagtutulog, magwawi ka ng tulog, sa nakita ko dito, iwasan mo rin yung mga sitwasyon na makikipagtalo ka pa. Halimbawa, may kausap ka, tapos sabi niya ganito, pero hindi ganun Kumbaga, iwasan mo na yun. You need to let go. You need to let go something into your life. Huwag ka na makipagtalo, choose your battle, sinasabi dito, and then, kailangan mo ngayon is more to invest more sa mga ginagawa mo this time, to yourself, sa mga bago mo ginagawa ko, ano man yan, sa nakikita ko dito. Magtulog-tulog, mag-buy time, and make a new direction. Be contented, ang sinasabi dito. Iwasan mo doon. Iwasan mo yung mag-focus din sa mga nangyari na. Kumbaga, wag mo nang balikan yung nakaraan. Hindi sinasabi. Halimbawa, nag-away kayo ng kasamahan mo o ng karelasyon mo. Babalikan mo pa yun, tapos sasabihin mo sa kanya. Iwasan mo na yun. Hindi na rin siya makakagod. Yun ang mga dapat mo iwasan. Anxiety, unhappy, yung hindi kasiyahan, nakaraan. Ma-depress, iwasan mo na yun. Letting go with something into your life. Kailangan ngayon is to surrender. Ganyan. Tingnan natin ang love. Ito. Kamusta ang love ni Taurus? Tandaan niyo palagi tayong vice versa About, ano ibig sabihin? Love kasi is ikaw, sarili mo, kapatid mo, magulang mo, kasama mo sa trabaho, karelasyon mo. Okay. Kung kayo is medyo hindi nagiging good nitong taon. Iba dito kasi iba dito, hiwalay kayo, no? Or nagkakaroon kayo ng conflict o nagkakaroon kayo ng hindi magandang connection ng tao na to, kung sino may nakakonect sa'yo. Ang nakikita ko sa'yo dito is magkakaroon uli kayo ng pagpapatawaran, forgiveness, magkakaroon ng pagsasaayos, or kung naghiwalay kayo ng tao na to, this person is gusto niya mag-start uli ng new beginning sa'yo, gusto kanya kausapin, ang nakita ko dito, or magkakaroon ng pagbabate sa nakita ko dito.
gusto niya uling mag-umpisa ng new beginning sa buhay mo. Itong tao na to. So, nakita ko ito. Maaari itong tao na to, babalik siya. Or magkakaroon siya ng pagpapatawad. Or magkakaroon uli ng connection sa inyong dalawa nitong tao na to. Kasi sabi niya dito, ay mahalaga ka raw sa kanya. Dito. At ibibigay niya yung effort and hard work niya sa'yo para magkaroon lang uli kayo ng development or magkaroon lang uli kayo ng connection nitong tao na to. Andito yung sitwasyon na gusto niyang buuin yung nakaraan or vice versa tayo, no? Sa nakita ko dito. Sa mga walang love life or magkakarelasyon, maaring kayo nag-away lang nito. Pero kayong nagkahiwalay, ikaw or vice versa, is gusto ng pag-fixing nitong tao na to. Sa iba naman sa inyo, sa nakikita ko dito, kung kayo is walang love life this time, kasi iba dito is a zero. Ibig sabihin, walang love life. Meron daw tao na bagong tao na kukonect sa'yo o nakakausap mo na maaring siya ay ikaw ang kanyang gusto or ikaw yung ideal person sa buhay niya. Okay? Sana all. Kamusta ang money ni Taurus? Or vice versa tayo. Anak, huwag sa ulo ni mami. Kamusta ang money ni Taurus? Or baka sa iba sa inyo, crush. Money. The Justice. Pwede explain mo sa akin si Justice? Okay, when it comes to your money, okay, very good. Ang ibig sabihin is magtatapos na yung mga paghihirap mo when it comes to your money, no? Magkakaroon, sa ngayon, you are balancing. Kahit minsan disorganized ka sa pera. Pero nagkakaroon naman ng pagbabalanse, no? Sa nakikita ko dito. Nagkakaroon ng pagbabalanse kasi andito naman yung sitwasyon na pag-iisip mo sa buhay mo. Kung baga pinag-iisipan mo yung mga gusto mo bilhin, kagastusan, sa nakikita ko dito, no? Kahit na minsan gusto mong bilhin yun, gusto mong bilhin yan, para sa pamilya ko, para sa karelasyon ko, ganyan, para ibigay sa mga mahal ko sa buhay o sa mahal ko sa buhay o para sa bahay, mga ganon. O sa mga aspeto ng buhay mo na yan. Pero you are trying your best para magkaroon ng balance when it comes to your money. Anong mangyayari po dito? Ayan natin. Mag-ingat ka, no, when it comes to your money kasi ang nakikita ko dito ay hindi pa siya ganun mangyayari yung growth na gusto mong mangyari when it comes to your money. Kasi ang nakita ko dito, kailangan mo lang daw mag-focus at mag-control, no, lalo na sa mga paggastos sa nakita ko dito. Kailangan mo uling magkaroon ng panimula, pag-isipan mo maigi yung thinking for a future. Kumbaga, pag-isipan mo muna bago mo gastusin. Kung tingnan mo, diba? Hindi siya maganda. Kaya, paghandaan mo na. Ibig sabihin, magkaroon ka ng mga bagong plano when it comes to your money, organize, think to the future, sa nakita ko dito. Yun. Tingnan natin ang opportunity. May opportunity ba? Anong opportunity kay Taurus? 1 to 15. Opportunity. Saang aspeto? Saan po to? Saan tong part na to? Saan part na to yun? About what? The Queen of Cups. Okay, ibig sabihin, ang opportunity sa'yo, may isang bagay ka daw. Queen of Cups. Meron kang isang sitwasyon sa buhay mo na makakaramdam ka ng emotions. Ako nakikita sa'yo, or lungkot sa iba, or panghihina, or sana hindi dumating yung time na makaramdam ka o pagdaanan mo yung magkaroon ng chronic fatigue. Siguro it's more on pagod,
ganyan, o kaya may mga iisipin ka, ganyan. Yun ang nakikita ko sa'yo eh. May iisipin ka bagay-bagay o any situation, to love life man yan, sa trabaho man yan, sa nakita ko dito. Yan, may mga ganun ako nakikita. And ang parating rin sa'yo is may mga pagtsatsagaan ka daw na isang sitwasyon sa buhay mo na pipilitin mo balansehin yung bagay na yun sa nakita ko dito. Yun ang opportunity na nakita ko dito. Maaring may tao dito na, tsaka ang nakikita ko sa'yo ang opportunity mo magiging medyo may konting sensitive ako nakikita sa'yo. Yan, baka maging sensitive ka this 1 to 15, ganyan. Pero pipilitin mo balansehin yung bagay na yun. May mga pagtsatsagaan ka rin daw 1 to 15. May mga pagtsatsagaan kang mga bagay-bagay na gusto mo mangyaring pagbabago sa buhay mo. Dito na naman si Three of Swords. Ayan. Sana talaga wag yung pain. Yung iba dito baka pagod sa trabaho, ganyan. O kaya pag-iisip. May mga sitwasyon na ayaw mo ng pagtsagaan. Parang ganun. Sa nakita ko. Kuhanin ko pa nga to si Justice. The Judgment. And the Nine of Cups. Okay, mayroon ka mga sitwasyon na aasamin. No? Dito, sa nakita ko. Pagtsatsagaan, aasamin. And then also, aaksyonan. At i-evaluate. Yun ang nakikita ko dito. Yun ang nakikita ko ang opportunity mo sa'yo. Siguro iba sa inyo, iba sa inyo siguro meron kayong didesisyonan na isang sitwasyon sa buhay mo na i-change mo yun. Diba? Changing of decision, letting go of something, ganyan. Or handin yung sitwasyon na magkakaroon ka doon ng bagay na awakening sa bagay na yun. Or magkakaroon ka lang, kasi may didesisyonan ka raw dito eh. May didesisyonan ka isang bagay. Pwedeng i-ano mo pa sa akin si Ba dito pagod lang to? Or maaring may tao dito na mapapagod ka sa kanya. Oh, the Eight of Cups eh. Nakita ko dito eh. Makakaramdam ka talaga ng emosyon dito. Iba sa inyo, makakaramdam ka ng emosyon, makakaramdam ka ng disappointment, o kaya pagod. Yan. So, nakita ko dito. Kahinaan ng loob. Panghihina. O kaya may mga bagay na siguro mararamdaman mo na gusto mo nang umalis, umurong, mag-give up, magretiro, mga ganyan. Sa iba, ganun. Kuhanin mo lang yung sa'yo dito. Sa nakita ko ito. May mga ganung bagay ako nakikita. Parang may mga, you want to withdraw, you want to change, you want to walk away, mga ganyan. May mga pagbabago ng mga pananaw din sa kinabukasan. May mga pagpo-fall. Parang pagbuwal, ganyan. Sa nakita ko dito. Parang giving up, ganun. Parang bahala na. May mga ganun sa iba. Bahala na. Advice. About yung advice na to ay pangit. Sabi ko ay pangit no. Okay. When it comes to your advice, may tao dito na may tao na paniniwalain ka niya sa sinasabi niya kasi nagsisinungaling siya or vice versa tayo. Ingat ka. Maaari itong tao na to, tinutulungan mo siya o nakakasama mo siya. Ganon, sa nakita ko dito. Maaari nakakausap mo na siya, nakakasama mo siya. May iba dito, trabaho. Iba dito, bagong tao to. O kaya iba dito, katrabaho, kapamilya. Yan. May tao dito na maglalay sa'yo. Paniniwalain ka niya sa sasabihin niya. At baka maniwala ka naman. Ganun. Pero nagsisinungaling siya. May taong liar, dishonest, betrayal. Ganyan. May taong magsisinungaling. May tao na magiging very defensive sa'yo.
ikaw or vice versa, may tao magiging either paranoid or ano yung situation na itong tao na to ay magiging, ano tawag dito? Ima-mind games ka niya sa sasabihin niya. Ganyan. Yan ang nakikita ko. As in, ano siya, pagsisinungaling. Itong tao na to. Lahat ng ibibig kasi niya sa'yo, hindi totoo. Ganun. And then the advice. Ang advice niya sa'yo, ang sinasabi nito, you need to embody yung mga lesson mo sa nakaraan. Dito, kailangan mo ngayon is a new direction, bagong pamamaraan, ng pakikipag-usap, bagong plano, and kailangan mo mag new direction o be idealism sa mga, kumbaga pag-aralan mong maigi yung mga actions mo, yung mga gusto mong i-let go dito sa sitwasyon. And syempre, sinasabi rin dito na you need to escape sa isang situation na it's not working to you anymore. You need to getting away with something at ibalik mo yung dating ikaw, yung confident mo, yung malakas ang loob mo. This is a time to start a new beginning into your life. Kung saan mga aspekto ng buhay mo yan, sa love life man yan, sa sadness man yan, sa trabaho man yan, kung saan man yan, sa family mo man yan, sa kaperahan mo man yan, yun ang gawin mo. New beginning into your life. This is time na magkaroon ka na ng fresh start into your life. Ganyan. And magpakatotoo ka daw sa sarili mo. And this is the time na rin na magkaroon ka ng cleansing sa lahat ng aspeto ng buhay mo. And may tao dito magko-confess. No. And also, mag-confess ka sa sarili mo kung ano yung gusto mo i-let go. O ano yung sitwasyon na gusto mong baguhin into your life. Ganon. Yung nakikita ko dito. Yun ang advice sa'yo. Magpakatotoo ka. Speak out. Sinasabi ito, speak out. Kumbaga, kung may mga gusto kang sabihin, sabihin mo. You need to be honest to yourself din dito sa nakita ko dito. Yun. Arigatou namaste, God bless.